Kaso nga lang po, sabi po nila nanay, ang final decision po ng mga anak ninyo ay ganito. At heto na nga ang desisyon ng anak ni Nanay Nonay na kanyang ikinagulat. Lahat ng paghirap ng buhay ng mga anak ko ay ako po ang gumaganap. Pag sakaling dumating ng mga anak ko rito, sa bagay, napakadaling. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kami na alamin kung ano magiging sagot dito ni Nanay Nonay. Good morning sa lahat ng mga manonood po natin. Ngayon po ay 6 AM po ng umaga. At nandito kami kasama si Rans at saka si Mac kasi kailangan po namin puntahan ngayon si Nanay Nonay kasi nakausap ko po yung kanyang mga anak at may final decision na po silang ibinigay. Kaya ngayon, hindi ko alam, baka ito na yung basta mamaya sabihin ko mamaya. Kailangan puntahan natin siya ngayong umaga. Kaya tara, samahan niyo po kami. At sigurado kami, nandito siya. Kaya inagahan namin ngayon, 6 AM pa lang. Nandito na kagad kami. Tara. Ay. Medyo low tide po ngayon ang dagat. Kaya medyo malayo. Gumising po kami ng talagang maaga ngayon kahit na medyo puyat po kagabi kasi nag-edit pa. Kaya lang kailangan nating gawin para kay Nanay Nonay para po kahit paano mabisita pa natin siya ngayon. Nakausap ko po yung kanyang mga anak nung last night po. Anong araw kahapon? Sabado nung Friday ng gabi. Nakausap ko yung mga anak ni Nanay Nonay. Tayo nga, tinanong ko sa kanila kung ano ba yung magiging desisyon nila para kay Nanay Nonay kasi kinukonfirm ko po sa kanila para na sa ganun alam po natin kung ano yung gagawin natin para kay Nanay Nonay. At ayun, nagbigay na nga sila ng final decision nila. Ito po yung scout ni Rans. Kalmado po ang ngayon ng dagat kasi summer kaya ganito. Pero di ko alam, sabi nila nanay ni Evangeline kahit normal ba na kapag summer lumalakas din ang dagat? Pag hangin lang naman, hindi naman nasin dagat. Hindi naman talaga siya malakas ang tubig kasi ang pagkakaalam ko bilang dito naman tayo lumaki sa tabi ng dagat, alam ko kapag ang tag-init talagang kalmado ang dagat. Hangin lang siguro yun. Baka yung tinutukoy nila malakas yung hangin hindi yung tubig. Pinapadpad yung bangka. Kaya siguro pinipilad yung bangka nila. Pero wala siyang di ba? Yung ganun. Wala. Kahit wala talagang papad pa rin. Okay. Open kasi yung sa kanila. Siguro nandito si Nanay Nonay. Parang iba na naman yung bahay niya. Parang andito na naman yung bintana sa right side niya. Awa din po kami talaga dito kay Nanay Nonay kaya gusto namin sana matulungan. Lalo po kung kayo mismo yung pupunta dito in person, maawa talaga kayo sa kanya. Nandiyan kaya? Baka naman maaga na naman nagalis. Aga-aga na natin. Andyan. Dito si Nanay. Nay! Good morning po! Dito si Nanay. Nay, ba't dito na naman ulit ang pintuan mo Ay, mababa ko si doon na siya. Oo nga, gumagapang ka pa naman doon. Kamusta? Mabuti naman. O ano po itong bato na ito para saan? Ay, ilalagay ko yan dyan at... Pwede ako magpasok? Sige po. Papasok ako. Yeah. Kamusta ang tulog mo? Mabuti naman. Lagay ko ito sa'yo, mikropono ito. Mikropono. Mabuti naman at nakakatulog na. Nakatulog ka naman ng ayos? Yeah. Kaw man yung kuting mo. Dyan siya umaakyat kapag natutulog dyan. Yan ang kasama mo dito, ano? Anong inalmusal mo? May tinira akong biskwit kahapon nung bumaba ako doon sa... Yun lang inalmusal mo? Isang Magic Flix. Kagabi, anong ginabihan mo? Kanin pa rin. Kanin, anong ulam?
So, kagabi hindi pala ako kumain. Ay, hindi ka nagkain. Ay, naku, dapat. Gawa nung Gawa lang. May mga dilata ka pa, ba't di ka nakain? Dapat, Parang ayaw nang sikmura ako yung ay, lahat. ano na, sawa na. Hindi naman. Kumbaga ay hindi ka sanay. Oo, ay sabi nga ni Ate Mirna, iluto ko daw. Hindi ko niluluto. Oo, Nay, may giging iba-iba po yan kapag niluto mo. Hindi ko pala kasi si niya nanay sanay sa niluluto, mga tsaka ganyan. ako na lang ilalagay sa mangkok. Irerekta mo na sa kanin, ganun. Oo. Okay. Kailan mo binago itong bahay mo? Ilang araw na? Mga ilang araw na. Buti na ay, umulan kanina. Hindi ka nabasa dito? Hindi naman kasi may pawid yan dyan. Nanay, Sa gitna. nanay, nonay, dito ka oh. Pwede ka ba dito magupo para kita ka dun sa ano natin? Kita na ba dyan si nanay? Nanay, nonay. Ito mga nakalipas na araw, saan ka po naglalagi? Dito lang. Hindi ka dito naalis? Oo. Dito lang napunta na ako kay Ate Mirna, natulog ako sa siguro 2 gabi na nakaraan. 2 gabi Pero na. mga 11 o'clock. Napabalik ka dito? Oo. Nanay, sobrang init. Buti nakakatagal ka dito sa bahay mo. Pagka sa likod. Kasi yung siguro... Minsan pag morning, nandun ako sa bayan. Naglalakad-lakad ka doon. Ay, ganun. Nandun ako paikot-ikot doon. Sa mga 6 o'clock. Mga 6 o'clock, ganyan. Hanggang 10. Hanggang 10, pag itong mga 10 Aba, o'clock matagal pa lang na. exercise mo, nanay, ano? Matagal-tagal ang exercise mo sa sentro sa paglalakad-lakad. Oy, paggabi napunta ka pa dun sa peryahan. Hindi na, nitong mga nakaraang araw. Hindi na, mula nung napasaya ako doon sa may tabi ng ilog. Napasaya ako doon nakipag birthday daw doon nila kaya nakipagsayahan ako. Mula noon, hindi na ako pumunta doon sa bayan. Nakipag-birthdayan ka din. Nakipagsaya ako sa kanila. Mabuti tinanggap din naman nila ako doon. Mabait po, ano? Doon sa may likuran ng basta sa tabi ng ilog. Sa tabi ng ilog. Oo. Si nanay po. May birthday doon. Nakikihalubilo din dun sa mga, kagaya niya na pag nasentro siya, may makita siya may mga birthday yan. Nag-celebrate ng birthday, nandun din siya, nakiki-jamming din si nanay. Nanay, dito pala ito ba, bukod dito sa higaan mo, may latag ka pa? May nilalatag ka pa ditong iba? O ito na, rekta na ito? Wala na. Ito na talaga? Oo, ito lang. Iyon ay ginagawa kong kumot. unan. Ibig sabihin wala kang unan dito? Mayroon akong 2 pirasong kumot na tapon Tapon yun, ang ginawa ko pinagdadampot ko, kasusunog ko lang. Kumot na pinaglumaan na ba? Kasamahan yan. Tinapon na ng tao. Tapos kinuha mo. Oo, sa may tapat ng Lapak, cemetery, di ba? Lapak Street. Hindi, sa may Nitso. Doon nagtapon. Kaya, ang ginawa ko, kinuha ko bago nilagay ko sa sako, yung sakong berde. Baka naman nanay kumot pa yun ng yumao. Hindi kaya? Hindi natin masasabi. Sabi ko kanino yan. Basta na, dun sa labas ng pintuan, sabi ko, akin na lang to. Sabi, wala na. Mayroon pang foam doon na, bala ko sana ko ilatag dito. Ay, wag na. Ay, hindi na ako nag-interest noon. Kasi wala na rin akong nakita. Basta yung kumot na lang na 2. Isa ay ito. Nilaban ko at yun siyang. Napakinabangan mo, nanay? Oo, siyang ginagamit ko. Nay, matanong ko pala, nanay, nonay. Kapag dito saan ka naliligo dito? Diyan na sa dagat? Hindi. Minsan lang akong naligo dyan sa dagat. Saan po ang pinakampaliguan mo dito? Meron dyan, sa likuran. Yung may bahay na bago niya, walang nakatira. May balon dyan. Ay, doon ka nakikiligo naman. Yung paglalabas, wala ka man drum. Ay, yan timba na lang yan ang aking. Dito sa timba na ito, ikaw Uy, apakan ako bago hugugan doon sa timba na yan. Hindi ko lang pinapadami. Mga 4 na piraso. Lalaban mo na kaagad. Oo. At saka yung mga damit na yan, hindi rin akin yan. Lahat yan ay mga dampot ko lang. Ay, ang mga yan. Oo. Mabuti nanay, sakto na lang ang nakukuha mong damit pambabae. Nagsasakto sa iyo. Ay, hiningi ko ito doon kay
Nang pesto pa yun ni, ni Ima, Ate Ima, kilala ko rin yan, Malaluan. Binigay sa akin binigay to. sa iyo. Yung parang may ukay-ukay ba? Tama ba Oo, yun? may ukay-ukay. Tama ako. Okay. Nanay Nonay, meron lang ako sa yung gustong itanong, Nay. Bilang isang nanay po na ano po yung pwede mo ba sa amin kwentuhan kami kung ano yung sakripisyo mo nung maliliit pa ang mga anak mo na nasa Taguig ka pa? Ay, nasa Taytay Rizal ka pa? Ano yung mga sakripisyong Ako po ano mo? ang ama at ina sa tahanan. Kung baga, lahat ng paghirap ng buhay ng mga anak ko, ay ako po ang gumaganap. Kung baga, yung pamilya ko, hindi ko siya binibigyan ng paghirap kung paano kami kukupin bilang ama. Hindi ko siya binibigyan ng pagpapahalaga, basta ako ang gumaganap bilang ama at ina Sa mga anak nyo? Sa mga anak ko. Pero noong mga panahon na yun, ano bang trabaho na hiwalay ba kayo ng asawa mo? Hindi naman. Magkasama naman kayo? Nagkahiwalay din kami noon. Since dahil sa kahirapan. Mga year of binubuntis ko pa lang yung hindi, nakapanganak na ako doon sa panganay ko na anak. Tsaka kayo naghiwalay? At saka may anak akong Jeffrey. Nung nagkahiwalay kami, galing kami ng Novaliches. Pumunta kami ng Bulacan para tugunan ba yung kahirapan namin sa Novaliches, sa Novaliches area din. Kung saan kami, puro na lang bang paghihirap namin doon. Muntik na kaming barilin doon sa tintirahan namin na bahay, inuupahan namin bahay ni Kuya Hinyo. Bakit po, Nanay? Bakit po? Ba't kayo muntik kang magawa ng hindi maganda? Dahil sa yung kapatid ko may nakaaway doon, nga yung Alpon, may nakaaway doon, ay nanakbo sa aming bahay. Nung nanakbo, tinulungan nyo? Sabi, tulong, bayaw. Kapatid ko yung lalaki na Alfonso. Siyempre kapatid nyo, tutulungan nyo yun, di ba? Tinulungan ng minister ko. Nanakbo, may dala siyang itak. Ay, ganun. Tapos, hindi itak, kundi yung pasok pait. dito, mainit din. Pait yun. Kila Man Rading. Sabi ni Mang Rading ay wag ka nang matol dyan. Ayun, lagi kaming kaya ka namin ditong patayin na isang pamilya kami. Kaya sabi Sa awa ng Diyos, nailigtas nyo naman yung kapatid nyo, sa madaling salita. ay, namatay na rin yun. Pero nung araw po na yun, kahit paano, Walang pangyayaring. walang pangyayaring hindi, hindi. Actual na. Okay. Nanay, di ba nabanggit mo sa akin noong nakaraan, 5 po ang anak mo? 5 ang anak mo, di ba? 5 sila lahat? Tama ba ako? Hindi na 5. Si yung panganay ko sa Santos yun. Pangalawa, Jeffrey. Yung Jeffrey na yun ang namatay na yan dahil na paghiwalay namin, sabi niya, dito muna kayo kay Manay Uni. Ang Uni, kapatid ko na sa Bulacan, sa may Pinagbakahan Crossing. Ako ang magdadala kay Jeffrey kasi kung iyan ang iiwan mo, iiwan ko, hindi ka makakapagtrabaho. Nangutang ako ng 500 doon sa amo ko, Lito ang pangalan, sa Umuson. Binigay sa akin 500. Ang barko noon, 300 pa lang ang pamasahe ng barko. Kaya nakauwi siya, may natira pang 200. Nakauwi siya ng mga panahong yaon. Ang kasama ko, yung panganay ko na, pero nasa edad ng 5 taon. 5 taon. Nanay, ikaw ba mahilig ka magbasa ng Biblia? Nagbabasa ka ng Biblia? Siguro. Minsan napapabasa ka? Oo. Ang binasa ko noon ay ang Roadmap to Heaven. Tinutukan ko yun ang Roadmap to Heaven. Nanay, napakatalas po ng memorya mo. Hanggang ngayon manghang-mangha pa rin po kami.
Kasi tinan nyo nga po yung si Kuya Lito na sinasabi nyo na pagkatagal-tagal na sigurong panahon alalang-alala nyo pa, tandaan nyo pa po kaya sobrang buibilib po ako sa memorya ng ng utak nyo, napaka-active pa rin kumbaga. Sana nga sabi ko pagtanda namin ganyan din ka-active yung pag-iisip namin, utak namin, tanda pa namin lahat, di kami maging makakalimutin, ulianin, di kami maging ganun. Nanay, ganito po. Yung isa po sa anak nyo, nakausap ko po kasi po yung kapitbahay nyo po na lalaki, nagsabi po siya sa akin, kaya ako din nalaman na nag-aalala daw. Nung una, di ba sabi ko sa'yo, nag-aalala yung mga anak mo sa'yo dahil sinabi nung kapitbahay ninyo na kapitbahay ka niya. Tapos sabi ko baka pwedeng makausap ko yung anak ni nanay. Pinakisuyuan ko po siya at yung sa awa ng Diyos, nakinausap naman po nila ako. At sabi ko nga po, pinagpapaalam ko po sa kanila na gusto ko sana kayo ditong paggawa ng bahay, kahit na malit na bahay, at gusto ko po sana kayo mapagamot. Kasi nga lang po, sabi po nila nanay, ang final decision po ng mga anak ninyo ay ganito. Gusto po nila kayong kunin. Gusto po nila kayong ibalik doon. Kasi pang iniisip po nila kung mapagawan ko po kayo dito ng tahanan, wala po kayo daw kasama dito. Wala din mag-aasikaso mo lang sa inyo. Yun ang front ng kanyang mga salita. Opo. Yun ang sinasabi sa telephone. Opo, sa cellphone po. Kaya kung hanggat maaari daw po ay kung matulungan na lang po namin sila na makapunta po dito para po masundo po kayo. At sabi po kasi nila ay doon ay okay naman daw po si nanay, wala naman daw po doon problema. Medyo nagugulo lang siguro yung isip na nanay kapag nandoon. Kaya yun, si nanay nagdidesisyon na umalis doon sa tinitirahan niya sa mga anak niya. Pero yun nga, ang gusto po sana nila, maiuwi po kayo doon. Kasi kung pababahayan ko nga naman daw po kayo dito, wala naman po kayo ditong kasama, wala mag-aasikaso sa inyo, walang titingin-tingin sa inyo. Siguro naman kaya kong manirahan pansamantala ng nag-iisa. Ayaw niyo po talaga nanay mag-uwi sa mga anak niyo? Hindi naman sa ayaw. Pag ako yung nag-iisa, nandun ang isip ko, gusto kong umuwi sa kanila. Pero kasi nakapunta ko rito nang nag-iisa lang. Linakad ko mula... May naglakad lang kayo? Yeah. Nilakad ko lang. Grabe. Mula sa paglabas ko ng Golden City, doon ako sa Manukan dumaan. Sa likod, may Manukan doon. Sa likod ng... Tapos nilakad niyo po yan hanggang dito? Nilakad ko lang yan. Grabe si nanay. Hanggang Ilang dito. araw? Ilang araw po? Week. Linggo? Hindi lang week. Ang natatandaan ko, nagbilang ako ng buwan. Yun. Pagka oras na natutulog ako, mayroon isang siwang. Dito na lang po muna ako matutulog. Nagpapaalam ako sa kung sino man nandyan, dyan ako. Hanggang sa mag-uumaga, alis na naman ako. Pagka mga 5 o'clock, alis na naman ako noon. Sabi ko, alis na naman ako. Kasi yun nga, totoo pala yung sinasabi ni nanay na siya ay na-rehab noon kasi kumbaga parang napansin lang din ng mga anak niya na medyo naguguluhan siguro ang pag-iisip ni nanay, kaya pansamantala siya doong para gumaling ang kanyang, o mas maliwanagan ang kanyang pag-iisip. Nanay mas maging maayos si nanay, kung ano man nasakit ni nanay maging maayos. At ayun nga lang, dumating yung time na ilabas na si nanay at ayun siguro medyo bumalik yung pagiging ni nanay, yung naguguluhan siya, di niya alam siguro kung ano yung possible na dapat niyang gawin sa ngayon, kung saan siya mas magiging masaya. At ito nga, ang gusto ni nanay mag-isa siya dito. Kaso nga lang, ang desisyon naman ng mga anak ay may uwi siya. Kasi nga, ayun, sabi ko nga gusto ko sana matulungan mapagamot, at sasabi po ng kanyang anak, kung mamarapating ko daw, ay pwede naman daw po tayo sa kanilang mag-abot ng kahit kaunting tulong, at sila na daw po ang bahala magpagamot din kay nanay doon sa Taytay Rizal. Kasi for sure, mas marami po doong specialist sa kalagayan ni nanay. Pero paano na kung sakaling dumating sila dito? Kasama ka ba?
pag sakaling dumating yung mga anak ko rito, yung sa bagay, napakadaling tahakin ang daan kung may sasakyan. Opo nanay, madali po itong matukoy kasi... Hindi ako magsasabing no comment na sasama ka agad ako. Ay, ganun. Parang hindi ko alam kung mahihirapan dito ang mga anak ng nanay na makonvince si nanay na umuwi. Pero nay, para sa akin lang kasi gusto po nilang kahit paano maasikaso kayo. Yung mabigyan din kayo ng atensyon bilang mga anak ninyo. Kasi siguro sa ngayon naiisip din po nila na yung sakripisyo ninyo sa kanila nung kayo ay nagtatrabaho pa. Bibirbali na kita ha, iniiwasan ko lang na mawala ako sa daigdig ko. Kasi yung mister ko galit sa akin yun. Buhay pa po ba mister ninyo ngayon? Yan ang tatay ng mga anak ko. Nasa Taytay sa may sitio Bato-Bato. Ito po bang asawa ninyo? Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Yan po bang asawa nyo nanay kasama ng mga anak nyo sa ngayon? Hindi naman. Kasama. Kasama ng Christopher ko at Clifford at Linggit, Dave. Ang Mark Anthony ay napapahiwalay. Ang Mark Anthony. Nangangamuhan ang Mark Anthony ko. Yun ang nunoy. Dave. Parang Dave yata yung nag-message sa akin. Kasi marunong marunong mag-handle siya ng Cellphone. Yeah. Siya po yata parang Dave po. Sa pagkakatanda ko parang Dave yung nag-message po sa akin na anak ninyo. Na yun nga akala ko, sabi ko baka mamaya natatakot din ako kasi baka mamaya lang po ibang tao may magawing hindi maganda kay nanay kapag kinuha dito. Pero nga sinur ko naman na anak ni nanay o may mga sinet naman sa akin na litrato nila, kaya naniwala ako. Okay. So nanay, ganito po, kakusapin ko ulit sila at marahil mapanood naman nila ito. Alam ko mapanood nila ito kasi nalaman nga yung kapitbahay nyo kasi napanood niya. Ito po nanay, kausapin ko sila na bigyan kayo ng kunting-kunting panahon pa. Gusto nyo ba? Oo. Siyempre mga anak ko sila, iisa lang talagang sasabihin nyo. Noon ang iuwi ako. Opo nay, kasi siyempre magulang po nila kayo. Pero nanay, ang pinakang iniiwasan nyo ba? Sabihin nyo po sa akin, ang asawa ninyo. Ay, oo. Siya ba ang pinakang iniiwasan nyo sa bahay ninyo? Paano po nay kung gawin natin maupa ka ikaw doon ng bahay tapos hindi mo kasama ang mister mo, papayag ka na ba? Sa lugar ng Taytay? Opo. Siguro naman, Payag ka na. Kung sakaling sunduin ka dito at pag-usapan natin sila na pwedeng matulong kami para maiupa ka lang ng hindi ka kasama. Gusto ko munang manatili rito. Agam-agam ang aking isip. Kaya talaga yata ang desisyon ni nanay. Okay. Kami na ginagawa lang naman namin yung best namin. Ako gusto ko talaga sana mapabahayan kita. Kahit na nung una ayaw mo. Sabi ko nga para lang sa ganun kahit paano habang nandirito ka, hindi ka dito nakatira. Kaso nga lang, hindi ko alam. Mahirap po kasi na magdesisyon ako na pabahaan si nanay bigla tapos biglang dadating yung mga anak niya para sunduin si nanay. So, hindi tayo pwede magdesisyon dito basta-basta. Pero kung sala'y pupunta rito at isasama nyo, ibig sabihin, para lang makita akong buhay, lalo akong magpapasalamat kung magkikita-kita muna kami, at least nakikita nila akong buhay. Pero nay, ako kasi bilang anak, kapag nakita ko po yung kalagayan ninyo, hindi talaga ako papayag na mananatili po kayo dito sa sitwasyon ninyong ito. Isasama ko po talaga kayo. Kung ako din po ang anak ninyo sa kalagayan niyo po yan, hindi po talaga papayag na dito lang kayo nakaganto. May maayos na kayong tirahan pala sa Manila. Maganda pala ang inyong tahanan doon. Tapos, ganito po na dito lang kayo. Natural, pag-aalala. Mag-aalala ang isang anak sa magulang kung bakit nandun yan ang kaya yun, nanula. Sa lingwahe ng Bisaya nanula. Ako yung sa nanay ko, kaya ayun, nanula.
Dagat nga ito, nag-aalala rin ako pag tayo, pero Kasi nakita ng... inihandog ko na mahal ko ang daigdig ko. Kaya nandito ako. Nakita din po kasi nila, siguro nasabi po ito nung, o ipinanood nung kapitbahay nyo doon sa anak nyo. Kaya mas lalo sila nag-alala nung makita nilang nandito ulit kayo sa dagat na tinutuluyan ninyo. Kaya mas lalo sila nag-alala, lalo na alam nila yung panahon ngayon, ganito sobrang init talaga. Hindi safe para sa edad ninyo na nasa gantong sitwasyon talaga. Okay, so nanay, hindi man kita mapipilit sa ngayon, pero yun po, kakausapin ko ulit yung mga anak ninyo. Pero na hindi kasi natin pwedeng patagalin po itong sitwasyon nyo na ganito Kaya sana, Tama. alam ko na unawaan nyo naman. Kaya sana kapag yung time na ibibigay sa inyo ng anak nyo para mag-stay pa dito ng ilang panahon, kapag pinuntahan po nila kayo dito, sasama po kayo, ha? Okay si nanay. Basta nanay, kami gusto ko makatulong din kahit paano sa check up mo, ganun, pag nasa Taytay ka na, ha? Magpapagamot po ikaw doon, ha? Kasi depende po ito sa pag-uusap namin ng mga anak na kung kailan nila gusto na magbisita na dito sa nanay nila. Okay? Mak, akin nga yung yung bag. At bigyan ko si nanay ng allowance. Nanay, may pera ka pa po? Yung binigay mong 360, Opo. wala na. Nagastos mo na yun. Okay. Wait lang. Bigyan natin si nanay ng pera kasi hindi po siya binibigyan ng perang malaki noong nakaraan kasi nga inisip ko yung sitwasyon ni nanay dito, baka mamaya may mga makapanood na makaisip ng hindi maganda, ano pa ang gawin kay nanay. So ngayon bigyan lang din natin siya ng konting halaga. Nahihawakan mo po ito. Magkano yan? Alam mo pa kung magkano yan? 1,000? 1,000? Ang galing si nanay anong gagawin mo dyan? Itatalbi mo na. Total, mayroon pa naman akong bigas. Hindi na muna ako bibili. Itatago ko muna to. Tatago mo muna. Oo. Huwag kayong mag-isip na lilisanin ko ito. Baka mag-isip kayo na gagamitin kong pamasahe ito para makauwi ako. No. Kung ganun nga nanay, mas masaya pa ako. Kung gagamitin mo pa masahe pa uwi. Oo, kasi makakasama na kayo ng anak ninyo. Ngayon po, hindi ko alam mga kabayan kung dapat ko pa ba si nanay bigyan ng higit na halaga. Kasi nga, yung ang kinakatakot ko talaga dito, yung sitwasyon ni nanay, kasi lagi din namin itong pinag-uusapan. Noong nakaraan nga sabi ko, dadalang ko si nanay dito ng maraming bigas, sako ng bigas. Kaso inisip din namin ni Rans nung wala si nanay dito, nakatuwang lang ito, kung anytime na may mapadaan dito at mapagtripan itong tahanan ni nanay, sayang naman. At isa pa, mag-isa dito si nanay kapag gabi, napakarami din ng taong pumupunta dito. Mamaya may maisipan ding hindi maganda. Hindi ko naman po sinasabing ang tao ay gagawa ng hindi maganda kay nanay. Pero kung sa totoo lang po ay hindi natin hawak ang pag-iisip ng tao, maaaring maisipan nilang gumawa ng hindi maganda o maaaring namang maawa sila kay nanay. Yung mga ganong bagay po, iniiwasan lang natin na mapahahamak si nanay habang nandito po siya. Okay, pero nay, ngayon, ano ba yung mga request mo sa akin at bibilhin ko po sa iyo, para sa iyo? Anong request mo? Nasa iyo yun. Kung ano ang dapat mong bilhin, para mayroon akong pagkain dito, para hindi na ako nangihingi doon sa bayan, hindi na ako nanlilimos sa tao. Pero talaga ang panlilimos sa ibahagi. Pag-grocery na lang din natin. Bahagi din ng mundo ang panglilimos sa sinimulain ng Romano Katoliko. Ganito po, ano ba ang sa ngayon, hanggat nandito ka pa sa bahay na ito, hanggat wala pa mga anak mo, ano ba yung kakulangan dito sa iyo, sa pagkakala mo, kagaya ng unan, ilaw, yan yung mga wala sa'yo. Ilaw, lutuan, okay na ba sa'yo yung lutuan mo? Bibili tayong lutuan mo? Hindi na kailangan na kayo ng gas. Kasi ang gas mas delikado. Oo, may mga simpatiya pa sa kapatid ko ang gas na yun. Okay, sige. Iniisip po namin kung ano yung pwede pa natin may tulong dito kay nanay. Nanay, sa totoo lang talaga ngayon, papunta pala ako dito. Iniisip ko kung
Hindi ko kasi alam kung ito na yung magiging last na magbisita natin kay nanay, kung darating na yung mga anak niya. Kaya sabi ko gusto ko sanang bigyan si nanay kasi meron pa naman tayo ditong may kunting cash pa tayo dito. Gusto ko sanang bigyan si nanay kaso nga lang ang iniisip ko lang talaga yung security, yung kaligtasan ni nanay dito. Ganito na lang, nay. Ito pong pera, may pera pa kami dito. Ang gagawin ko po Occupy mo yung pera. Okay, kapag Ito dumating po ay- dito nanay ang anak ninyo, mabigay akong pera sa kanila, ano? Ha? Sa kanila ko na lang ibibigay, ha? Para nang sa ganun ligtas po kayo, ha? Bigyan ko yung anak po ninyo ng kung gusto niyo magrenta doon, bigyan ko muna ng paunang bayad, pang renta, ha? Tapos matulong kami sa pag-check up mo din, ano? Yeah. Ha, nanay? Salamalay. Oh, Muslim ka pala, nanay. Salamat ko. Salamat di barukuan di ko. Salamalay ko bahwa. Salamat. Alaikum salam, nanay. Lapikiwan niya. Sa diba di bikiwan naman. But na natalala mo. Ba't naiyak ka, nanay? Ha? Ba't naiiyak ka? Bahagi lang ng mundo yan. Pagka hindi lang pala ang pagluhay, hindi lang sa nag-iisa. Kapag may taong nakakausap ko na doon ako nagkaroon ng bahagi yata ako ng daigdig ninyo. Kung bakit nyo ako pinagpahalagan na puntahan. Nay, Salamat to. kasi wala pong ano man, nay. Kasi siguro sabi ko nga 'di ba, will po ito ni God, ano, Yeah. na isipin niyo po nung time lang na nangunguha lang dito si Rans ng mga shell, nakita niya itong bahay mo. At nasabi niya sa akin, at sabi ko nga nung makita ko yung litrato, sabi ko pupunta natin at malaman natin kung sino nakatira. At kawawa naman sigurado ang nakatira diyan. At yun nga, na dinala kami ng pa namin dito, ano. At nakita namin sitwasyon mo, nanay, ha? Tinuro sa inyo yun ng Panginoon Diyos tama. upang puntahan ako. Totoo po yun, nanay. Makilala ang tunay kong kalagayan. Yun ang totoo po, ano. Si God naman po baga ang may will ng lahat, ano. Siya may kagustuhan ng lahat, no. Gumagamit lang siya ng ibang tao para may paabot yung tulong niya sa iyo. Diba? Ganun lang naman yun. Okay. Ano pong gustong sabihin niyo sa mga anak niyo kung mapanood nila ito? Mga bata, dyan lang muna kayo. Huwag kayong mag-aalala sa akin at napakabuti ng kalagayan ko rito. Pag ako ay nagagalit, andun din yun sa bahagi ng daigdig. Huh? Nagagalit ako sa mga bata. Minsan pumupunta dyan sa bato. Pag may tubig, pinaalis ko. Kasi hindi ko lang masabi na madulas yung bato dyan eh. Baka ma-aksidente sila. Tinan nyo. Hindi pa ni nanay naisipan na baka pagtripan to ng mga bata. Ang iniisipan niya baka madulas sa mga bata sa mga bato na ito. Kasi may lumot po yan, di ba? Malumot yan, madulas yan. At saka may mga tihim kung tawagin, yung matatalas na pwede silang masugat, di ba? Okay, napakabait din ni nanay kahit na yung sitwasyon niya, naiisipan pa rin niya ibang tao. Nanay, di ba, dito simula nung tumira ka dito, nakaranas ka bang may nantitrip dito sa bahay mo? Mga batang munti lang yan. Siguro Pinagtitripan talaga nila. Ngayon medyo yun, hindi na katulad noon na talagang pinagbabato ako nila. Dito sa yung bahay mo? Pero hinahanap ko rin sila. Pagka nagtakbuhan na sila, hanggang doon lang ang salita ko. Pupuntahan ko mga magulang nyo, pero hindi ko ginagawang puntahan. Kumbaga, sinasabi ko lang na pupuntahan ko, hindi ako nagdadamay na isusumbong ko kayo sa mga pulis. Hindi. Walang ganun. Wala akong sinasabing isusuplong ko kayo sa mga pulis. Okay. Sige po, nanay. Sa ngayon, inaantay ko lang kung ano yung wish mo pa sa amin. Ano pa yung kahilingan mo. Kaya hanggat nandito kami na ngayon at nandito ka pa, anong gusto mo, nay? Anong hiling mo sa amin? Iniling ko lang yung mga anak ko doon, tulungan nyo ng suporta kung ano man, dahil yun ang lagi kong nasa isip nila. Mga nagbubuti lang yan sila, hirap na hirap sila sa kanilang buhay. Grabe si nanay, siya na yung nangailangan ng tulong. Ako lang mag-isa, kaya kong isalbar, sabi ko, ang buhay hiling mo. Ko. Ang sa kanila
Lalo na yung Christopher ko, yun ang gumaganap na panganay ko doon. Yung Christopher ko, at saka yung, Si Dave. yung Mark Anthony ko ay namuhay yun sa tao. Hindi yun nagpirmi sa akin magmula nung nakauwi ako noon. Sabi niya, nanay, gampanan mo ang mabalay sa amin. Yun lang. Tapos umiyak siya. Si Mark Anthony. Nagtatawag yun ng binangunan Cubao noon. Pero lagi kami nagkikita, pero ginagampanan niya ang hindi niya kilala ako sa harap. Sa harap ko, hindi niya ako kilala, pero pag nakatalikod siya, nakita kong naluluha siya. Kumbaga kapag harap ka niya, hindi niya ipinapakita. Oo. Basta sisinyasan lang ako niya na ibig sabihin. Kasi lalaki po na ay lalaki Alis na ako dyan. Nung nasa Taytay ako, lagi akong nasa kalsada, nasa tulay ng Taytay. Ganyan po minsan nanay ang lalaki ay kung sa mga nanay nila para lang maipakita nila na ano sila malakas o matigas. Hindi nila ipinapakita sa magulang nila yung pagiging mahina nila na yung iiyak, ganyan. Pero yung nga sabi nyo kapag nakatalikod siya nakikita nyo umiiyak. Kasi ganun po talagang karamihan sa lalaki, Okay. Sige po, Nay. Sa ngayon, ma'am, baka mamaya tawagan ko yung mga anak mo, Pasapin ko ulit. Sa ngayon, huwag ka muna lang magparaalis dito, ha? Oo. Dito ka lang muna. O kung mainit dito, hanap ka dyan ng medyo safe ka, Kasi may resort po dito, may mga kubo dyan na pwede si nanay mag-stay, magtambay, Okay, Nay. Sa ngayon, pupunta muna kami at sinabi ko lang sa'yo na nakausap ko yung mga anak mo, ha? Kaya kami din nagbisita dito at kamustahin yung kalagayan mo. Okay, Nay. Sige po. Salamat. Okay. So, dari ka naman. Nay, ano po yung salita mo na yan? Macau. Ay, gano'n. Bakit po natuto kayo ng ganyan? Binigay po ng God na magsalita ng ganong languages. Ay, grabe, kakaiba yung salita ni nanay, parang hindi ko maintindihan. Hindi rin naman binibigay sa akin kung paano ko i-explicar. Siguro nasa mga bagay-bagay na lang or important. For example, nasa CP, may nandoon ang mga privilege, mga languages. Sige po, Nay, ha? Mag-ingat ka po dito, ha? Siguro kung mamayang hapon o bukas ng umaga, gantong oras, dadalan ka namin ng mga kailangan mo dito, ha? Para nasa ganun ay sabi mo hindi ka nanlilimos, ha? Okay. Sige po, Nay, mag-ingat ka dito, ha, Nay? Huwag kang sa mga bata-bata dito, ha? Pagsabihan mo po, saway mo kaagad para hindi kayo nila ganun-ganunin, ha? Okay, tara. Labas na rin tayo. Labas na kami, Nay, ha? Sige po. Ingat ka dito, Nay. Sige po. Mag-ingat kayo sa inyong paglalakad. Salamat, Nanay. Nanay Nunay. Dito na tayo. Grabe ang bahay ni Nanay, napakaliit. So, ayun, patingin ko naman, makukonvince naman ito si Nanay. Bigyan lang nila ng kunting panahon pa kasi yun ang gusto niya. Parang gusto pa niya sa ngayon na mag-isa. Ayaw niya ng maraming nakapaligid sa kanya, ganun. Mas nagugulo siguro yung isip niya kumpara kung mag-solo siya sa ganito, lalo na naririnig niya lang yung alon ng dagat, yung tubig, yung hangin, yung mga puno. Yan siguro yung gusto ni Nanay. Kaya kausapin ko ulit yung mga anak po ni Nanay kung ano talaga yung maging desisyon nila sa napanood nila ngayon. Kung magbagong isip nila, mapagawa natin ng bahay. Pero yun nga lang, hindi lang po talaga na pala pwede doon sa tiningnan natin na pabahay ni Commander. Hindi siya pwede doon sa lupa kasi may nabalitaan po ako sa mga tao dito na si Nanay Nonay kapag minsan siguro dala ng gutom yun noon nang babato siya, nananakit. So hindi naman natin masisisi kasi kung normal naman si Nanay, hindi niya naman gugustuhin yun kasi nakita niyo naman mabubuting tao din. Siguro kaya niya lang nagagawa yun, hindi niya nakokontrol, parang ganun. O pakiramdam niya siguro, pinagtitripan siya, pinagtatawanan, may mga ganun kasi parang kay Nanay Shirley noon. So yun lang, kung papayag sila, mabagong isip, hahanap tayo ng pwedeng mapagtayuan ng maliit na bahay-bahay ni Nanay at ng mapagamot din po
Oo, dito may ano naman dito, may specialist naman kaso malayo, bumabiyahe pa from Naga to hanggang Dait lang, hindi yata pumapasok dito sa Kapalongga. Yung nag-check up po kayo na Dagay dati, nung dinadala pa namin ni Commander si Dagay para check upin, taga Naga po yun, magbabiyahe pa sa Dait at binabiyahe pa namin sa Dait yung patient, kagaya ni Dagay nga. Yun, pwede siyang ma-check up sa ganun para pumaresitahan ng gamot at maging kalmado yung pag-iisip. Okay, so ngayon po ay ayun, natakot lang ako kay nanay kanina, naisip ko na, sabi ko hindi ko alam, baka last na ito ni nanay na makakasama namin at baka di namin alam, baka biglang dumating yung mga anak kasi alam pala nila ito. Hindi ko na madatnan doon, bigyan ko na sana si nanay ng pera, siya nang bahala, pang upa niya doon o ano. Kasi naisip ko nga pala sa sitwasyon niya, sinabi niya kanina na parang ayaw niya pa, baka mag-stay pa dito ng matagal, baka may mangyaring di po maganda. Alam niyo naman ng tao, pagdating po sa pera nakakagawa na ng hindi maganda. Okay, so hanggang dito na lang muna, Marcos TV channel. Suportahan niyo po kami. Si Rans TV yung naka-scout dito at si Commander ni Marcos nasa bahay pa, nagpe-prepare pa. Si Mac, suportahan niyo sa pagbabike. Sa pagbabike, okay. Thank you so much po at sana pagpalain pa tayong lahat ng Panginoon at marami pa tayong matulungan. Muli, shoutout ko muna Ninang Adelina, Ninang Adelyuson, Ninang Lons, Tita Celia, Ma'am Jocelyn, Ma'am Josie, sino pa ba? Ma'am Weng, nagpaabot din ka na Jojo at Herlin. At ayun, yung iba, hindi ko lang maalala pero alam niyo naman po, maraming salamat sa inyo. At God bless po.